Hello everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. Wherever you're tuning in, I'm coming to you live here po in United Kingdom. So my name po is Lisa. I'm the face behind this business page, Lisa and Harry. And to those who will be watching me live or watching my replay, thank you very much. I really appreciate it. So I've been doing live po for many months now or even years na. But this time, I having a revamp. So a new series. So I titled this one na Kwentuhan with Lisa. Ang simpleng kwento, malaking pagbabago. And I have a tag there is at Earn Online, Live Offline. So ito ay it's just a place for a real talk, real stories, a chit-chat, daily chit-chat that I hope I can inspire you to change. So yung makapag-inspire man lang. So I just need to introduce again myself. So my name is Lisa. I'm a wife. Bicolana po ako from Daraga Albay. A nurse po by profession na nagtatrabaho dito sa United Kingdom with my husband. We're already here for more than 30 years. And aside for ng pagiging nurse ko, I'm also a digital business owner and a mentor. So for today, my pilot episode ko is yung more of a real talk na yung pagbabago sa buhay natin, di ba? So minsan, may mga plano tayo sa buhay na naiiba dahil may nababago dahil sa mga circumstances na rin sa mga buhay natin. Mahirap sa umpisa, pero alam natin na kailangan natin itong gawin. At alam nyo rin ba na isang habit lang ang kailangan natin, yung para lang mabago ito. Katulad sa personal kong buhay. So siguro I started an online business na sabi ko nga, hindi ko to porte kasi nurse nga ako by profession. Pero pinasok ko ito. So kailangan may pagbabago. Sabi ko nga, pagod na ako na magtrabaho ng mahabang oras kasi hindi na rin po ako bumabata. I'm already on my 50s. So gusto namin mag-retire ng maaga. So, ang yung pagbabago na ayoko gusto kong pagbabago na magkaroon ng time and financial freedom na kahit papano wala na akong iisipin kung saan. So, I took that bold step. So, kailangan lang natin yung habit na pagbabago. Take it small at a time. Ako din, nagsimula ako sa maliit. I take the bold step muna na pasukin ito. So una is pinasok ko to. That's a bold step already. So you don't need to be hard on yourself. Ang kailangan lang natin is yung disiplina at being consistent. Sa buhay naman tayo ganyan, di ba? Na kailangan lang natin na embrace. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang pagbabagong gusto mo or bakit mo ito ginagawa? Ito ba ay para sa iyong pamilya or ito ba ay para sa iyong sarili? Take that as your stepping stone for a change. Kasi sa lahat naman ng buhay, di ba? Sa lahat ng buhay natin, yung pagbabago, hindi mo talaga maiiwasan yan. We have to change according to the circumstances na kung ano man yung anong circumstance natin sa buhay. Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Alam naman natin na hindi ang kakayanin yung mag-rely ka ng one source of income. Pero naghahanap ka. So, looking for a change, looking for a side hustle online or kung ano pa man is mahirap. Malaking step yon, isang pagbabago na iniisip mo sa sarili mo kung kaya mo pa. Kaya mo yan. Ang kailangan lang din talaga is yung iyong pangarap mo na kailangan mo rin talagang nagawa. So, bakit mo yung ginagawa o bakit mo yung gagawin? That will be your first step. So, sabi ko nga kanina, mahirap sa umpisa, pero lahat naman yun ay nagsisimula din talaga sa parang sa zero. Doon tayo sa zero muna. So, yun lang po yun sa akin, ang aking discussion for today is yung kung
ang pagbabago sa buhay ay parte ng ating buhay. Parte talaga yun ng ating buhay, di ba? Ang kailangan lang din talaga is yung maging matapang tayo na harapin kung ano man ang pagbabago sa buhay. Kasi dito lang tayo nga aasenso. So, I'll be trying to do it daily. So kung kayo man po ay makapanood ng aking live ngayon at kung hindi man ito is I hope na makapag-inspire ako na pag-uusapan natin yung daily life na mga ano nga ba yung mga nangyayari sa buhay sa ating mga paligid. Dito sa UK, nagmamahala na yung mga standard of living. And alam ko naman na hindi lang dito, kundi sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa mga OFW na nagtatrabaho pa sa abroad, kung kayo man ay nandiyan pa, may chance pa kayo na makapag-ipon, makapaghalap ng side hustles, umpisahan nyo. Kasi mas mahirap na doon ka pa lang magsisimula kung nandun ka sa Pilipinas. Kasi once na nasa Pilipinas na tayo, ang gastos, sunod-sunod na yan. So, this is it for me for now. I'll see you again tomorrow. I'm duty ako tomorrow. Maybe I'll try to go live after work or before work. Pero yan lang po. So I hope I can enlighten you na kapagbigay ako ng konti, kahit konti man lang na tip sa inyo para sa araw na to, na hopefully sa mga daily ko, kasi syempre ito nga sinasabi yung one step at a time, nakaka-nervous man, pero kung makakatulong naman ako na makapag-enlighten sa mga OFW na katulad ko din, lalo-lalo pat may mga planong umuwi ng Pilipinas, na this is the time for us na ngayon pa lang may kailangan na nating pagbabagong gawin para pag-uwi natin sa Pilipinas ay ano na tayo, yung sinasabi nga nilang sitting pretty na. Okay? So this is it. Thank you very much. See you again. Bye for now. And thank you for watching for my replay. Bye-bye.